I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch. Amen. Good morning po sa ating lahat. At good morning sa
mga kapatiran na sa kanilang tahanan at nag-aantabay sa ating devotion na ito. And we pray na tayo pong lahat ay sama-sama dahil napakalaga po yung ating tatalakayin ulit every Saturday morning. At napakaganda na gising-gising po tayo. At sa early in the morning ay meron tayong napapakinggan at ito yung magbibigay sa atin ng patuloy na kasiyahan na maglingkod sa Panginoon. Okay, at kasama rin natin sa area at sila Pastor, sila Mark, sa hindi ko alam saan sila nakarating. Sineset up pa yung iba dahil andyan na rin si Ma'am Emilia. Good morning po. Good morning dito. Good evening sa kuan. Doon po sa kanila. At kasama na rin natin ang ating mahal na pastor sa village. Good morning po, Pastor. Okay, habang sineset up pa yung iba ay napakaganda na yung puso't isipan po natin ay nakapokus palagi sa ating pinag-aaralan. Para hindi tayo antukin, hindi tayo mawawala palagi sa hulog. Kaya napakaganda na i-focus po natin yung puso't isipan po natin sa ating pinag-aaralan. Okay, so habang inaantay pa natin yung mga iba ay napakaganda na sa akin kasi wala akong signal dito kaya hindi ako makapag-Facebook. Hindi ko mabati yung mga iba. At just tune in at ako'y naniniwala na meron tayong matatanggap muli na katotohanan mula po sa salita po ng Diyos. Okay, hindi ko mabasa yung iba. At anyway, ay pag nasa Facebook man kayo, nasa Google Meet kayo, i-open nyo yung camera niyo at magkakita-kitaan po tayo. Okay, at habang inaayos pa yung iba ay napakaganda. Nung nakaraan kasi ay napakaganda yung binanggit ng ating mahal na pastor patungkol sa pag-wiwin ng kaluluwa. At nakita natin na napakahalaga po yung yun bang meron tayong katotohanan na dala-dala palagi. Every time we go soul winning or magdi-disciple ay taglay-taglay po natin yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon mismo. Okay, at uumpisahan ko na para hindi na tayo magtagal. Dito sa may, just open your Bible, John chapter number 1. Ito kasi ay pinag-aaralan ko kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nag-disciple. At napakahalaga na makita natin yung kagandahan. Dahil ako'y naniniwala, the best example pa rin pagdating sa soul winning and discipleship ay no other than the Lord Jesus Christ. Kung paano niya di-disciple yung 12 at sa hindi inaasahang bagay ay meron pang isang naghudas. Okay, so ganun din. Ganun ang pagdi-disciple. At dito sa chapter number 1, umpisan ko na lang dito sa verse 35. Kung paano yung halimbawa ng Panginoong Jesucristo para makita natin yung kagandahan, yung kapangyarihan ng Panginoon sa pagdi-disciple. Sabi niya rito, again, the next day, after John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold, the Lamb of God.
And the 2 disciples heard him speak and they followed Jesus. So makita natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon. Then Jesus turned and saw them following and said unto them, What seek ye? Okay, so napakahalaga po yung tanong ng Panginoong Jesucristo. Nito, kung pag-aaralan natin ay merong napakagandang ini-emphasize itong katanungan ng Panginoon. What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master. So tinawag ang Panginoon as Master. Where dwellest thou? So ito yung isang tanong ulit ng isang dinidisciple ng Panginoon during that time. Where dwellest thou? Sabi niya, saan ka nakatira? He said unto them, Come and see. So makita niya yung invitasyon ng Panginoon sa kanila. He said unto them, Come and see. So ito yung napakaganda rin na matutunan po natin, lalong-lalo na sa pag-wiwin natin ng kaluluwa o pag-soul winning natin and pag-disciple natin. So napakaganda na imbitahan natin sila. Come and see. They came and saw where he dwelt and abode with him that day, for it was about 10th hour. One of the 2 which heard John speak. So ito yung na-disciple o mga disipulo na o kaya mga nakarinig na ng salita ng Diyos through John. And followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Okay, so nakita niyo yung communication nila dito. And verse 42, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. So makita natin dito ay merong pangyayari dito na kung saan ay ang Panginoon ay nasumpungon niya some of his disciples, or we call it mga apostles ngayong araw. Okay, so magpo-focus lang ako dito sa sinabi ng Panginoon dito. What are you looking for? Or sabi niya rito, what seek ye? Okay, napakahalaga na makita natin dito yung kahalagahan, yung tanong ng Panginoong Jesucristo. What seek ye? Dahil maraming mga tao na gustong sumunod sa Panginoon, pero hindi sila makasunod. Dahil sa napakaraming rason. Gusto nila, pero hindi naman nila magawa. Gusto nila, pero hindi naman sila makasunod. So, napakaganda na makita natin yung halimbawa ng Panginoong Jesucristo dito, o yung mga some characteristic na ibibigay ng Panginoon. O ano yung dapat nating tingnan, lalong-lalo sa pagwiwin ng kaluluwa at sa pagdi-disciple po natin. Unang-una na gusto kong makita natin dito ay yung ipinakita ng Panginoon dito na yung pagiging obedience to God's Word. Napakaganda na tayo po ay maging masunurin sa salita ng Diyos. Dahil ito naman yung isang pag hindi ka obedient kasi, nila nyo, maging sa pagwiwin natin ng kaluluwa o paghahayo natin, pag hindi marunong sumunod yung ating binabahagian, ay hindi niya masusumpungan yung regalo ng Diyos, di ba? Kailanman hindi natin masumpungan pag hindi tayo masunurin sa salita ng Diyos. Halimbawa, itong verse dito sa John chapter 8 verse 31. John 8:31. Meron napakagandang binanggit ng Panginoon dito. Okay, let me just read itong verse na ito. Then said Jesus to those Jews which believe on Him. Ngayon, ang halimbawa niya rito ay mga Hudyo. Sabi niya rito, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So, andoon yung pagsunod po natin, pagiging obedience natin sa salita ng Diyos. Pag tayo po ay makikinig. Tingnan nyo, pag hindi sila makikinig sa ating ibabahagi, ay wala silang matatanggap. O kaya aayawan nila, i-reject nila dahil
maraming beses yan eh. Bibigyan mo ng tracts, hindi pa nila babasahin. Imbitahan mo sila na makinig ng ibabahagi natin, hindi nila papakinggan. Pero tandaan po natin, napakaganda na ito yung maipanalangin po natin sa kanila. Magkaroon sila ng obedient heart. Magkaroon sila ng obedient to God's word. So kaya ito yung palaging naririnig ko sa ating mahal na pastor, na once na tayo po ay hahayo, ay magkaroon tayo ng fervent prayer sa kanila. Ipanalangin natin sila, idulog natin sa Panginoon, iluhod natin. Kung kinakailangan many times, umaga, gabi, hanggang sa madaling araw ay iluhod natin sa Panginoon. At dyan po magkakaroon ng katotohanan o kaya magkaroon ng maayos na pakikinig ng ibabahagi po natin. Pangalawa is yung pagmamahal nila. As a soul winner or a disciple, kailangan po natin yung loving heart. Mapagmahal na puso. Magkaroon tayo ng burden sa kanila. Dahil pag wala tayong burden, wala tayong pagmamahal, ay mahihirapan tayo o kaya wala tayong mababahagian o kaya wala tayong maaakay na kaluluwa. Another example dito sa binanggit ni John, dito sa John 13:35. May binanggit ulit ng Panginoon dito. Sabi niya rito, by this shall all men know that ye are my disciple if ye have loved one another. Okay, so kailangan po natin yung pagmamahal. As a soul winner, kailangan natin mahalin yung kaluluwa na ating babahagian. Sabi nga ng Panginoon bilang para maging ganap tayong mga disipulo ng Panginoon, if ye have loved one to another. Kailangan magkaroon tayo ng pagmamahal ng kaluluwa. Pag hindi mo mahal ang kaluluwa, magwiwin ka o magsoul winning ka by by compliance. Ito yung palaging narinig, nagko-comply lang tayo, not by heart. Dahil hindi natin mamahalin, hindi natin ipapanalangin ng maayos yung kaluluwa pag hindi natin mahal ang kanilang kaluluwa. Okay, nagko-comply lang tayo pero hindi natin mahal. So hindi lang tayo magiging obedient to God's words, but we should have a loving heart para sa mga kaluluwa. And then lastly ay sabi ni John, another verse dito, John 15:8. Napakaganda na makita natin yung bunga. Sabi niya rito, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So kailangan natin yung bunga para tayo po ay maging ganap na disipulo ng Panginoon. Paano tayo maging manggagawa ng Panginoon kung hindi tayo namumunga? Hindi tayo nagbe-bear ng fruit sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi nag-glorify ang Panginoon. Sabi rito, my Father glorified that ye bear much fruit. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos Ama pag ang isang anak ng Diyos ay namumunga rin. Ibig sabihin na tayo po ay merong nawiwin, meron tayong nadidisciple, meron tayong naaakay. Sabi ko kanina, the best example ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga 12 apostles. Diba? Napakaganda na makita natin na yung pag-wiwin natin o kaya pag-disciple natin, kung paano tayo mag-commit na mawin talaga sila, ma-disciple sila, ay no other than magkaroon tayo ng obedient hearts. Obedient to God's words, magkaroon tayo ng loving heart, and magkaroon tayo ng fruitful heart sa kanila. Dahil pag ang plano natin ay hanggang mawin lang, wala tayong commitment na sila ay maakay sa paglilingkod sa Panginoon, maakay sila sa pagmamahal din ng kaluluwa. Sabi ng Panginoon, you cannot be my disciple. Kaya nga, dapat meron tayong pagmamahal, meron tayong pagsunod, at meron tayong
commitment na tayo po ay patuloy na namumunga sa gawain ng Panginoon. Okay, so with that, I hope na meron tayong nanuwaan at ako'y naniwala, marami pang sasabihin yung ating mahal na pastor nasa village sa panahong ito o sa oras na ito at ibibigay ko sa kanya yung mikropono. Good morning, Pastor. Ben, good morning. Thank you, Brother John. So, nandito kami sa palasyo ni Brother Amado. Oo, grabe ito. Sabi ko nga, maganda palagyan niya ng misa nito eh. Para meron tayong... kaso baka magpastor na dito sa loob ng bahay niya eh. Hindi, okay lang naman yan. Babatiin muna natin yung mga nasa Facebook. Ay, pambira na bigla naman nawala. Ano ba naman to? Mamaya konti, babatiin natin, nawala eh. Pasensya na kayo, pare-pares tayo, hindi masyado marunong eh. Oo. Mamaya siguro lalabas to. Ayan, sige. Dito kami sa bahay ni Brad Amado, sila Estragapita. Oo. At nandito na yung mga sino mga nandito. Sinong wala dito? Dito si Brad David. Malakas na si Brad David. Pwede na siguro sumama sa akin to sa jogging sa ROTC sa Friday. Oo. Oh, pamira. Ha? Oh, pwede na to. Nasaan si Brad Billy? Ang ganina eh. Oh. Lelen, nasa may ano ka? Facebook ka? Sige, para mabati natin yung ano, yung mga nasa Facebook. Nawala yung sa ano eh. Nawala eh. Kompleto ba yung ano? Sige, sa Google Meet natin, kasama natin si Sister Emilia mula sa Saudi. Ang oras ngayon dyan, anong oras, Sister Emilia, sa inyo? 12:13 po. Ha? 12:13, Pastor. Midnight. 12:13. Wow. Alas 12, pasado. O, kita nyo si Brad, ay Sister Emilia. Alas 12 pasado, pero walang palya sa ating devotion. At saka si Sister Geraldine from US. Ayan. Anong oras na ngayon dyan? Alas 6. Ano, Sister Geraldine, ano? Mag-alas 6 ng gabi. Tama ba? Sa inyo. Sino yung isa? Yes po. Ayan, mag-alas 6 ng gabi dyan, ano? Sister Geraldine. Yes po. Oh, wow. Sino yung isang naka-Google Meet? Ay, sila Brother Bong. Baliktad naman po. Oh, nakabaliktad sila. Brother Bong, baliktad yung nyo. Baliktad. Nakatabingi, hindi baliktad, nakatabingi. Nakatagilid. Nakatagilid yung nyo. Ayan, pakiayos. Baka mahulog si Calvin eh. Baka mahulog si Calvin. Uy. Uy. Hindi naman naro-roll. Pag ano mo, sir? Oo nga eh. Nawala na.
Bagong poke ng kita. Di bali, babatiin na lang natin yung mga kasama natin. Ayun, yan. Ito, maganda to. Ayan, oo. Kasama natin Sister Tita. Sister Tita, kumusta ka? Malakas ka na maigi, ha? Bukas boboto ka eh. Huwag mo boto mo si ano. Huwag mo lang iboto si brother. Baka iboto mo si Brother Rolly eh. Oo, mananalo si Vivian. Akel sa Cagayan, yan. Si Brother Gilbert, pambira. Hindi ka na namin nakikita. Ay, nasa Jensan. Ay, kailan balik? Pasalubong na lang namin ha, Brother Gilbert ha. June 4. Sa Father's Day. Sister Heidi Philip. Philip, kumusta ka? Kumusta yung mga kainuman natin dyan? Sister Heidi. Ayan. Si Minjin. Parang hindi ka nakalakad, Minjin ha. Brother Serto. Ayan. Kumusta dyan, Brother Serto? Si Isabel, pambira. Parang ang ganda-ganda ni Isabel dito sa ano niya, Anong tawag doon? Parang ang ganda. Hindi, maganda naman talaga si Isabel. Sister Vivian sa Cagayan. Nanay Alicia, magpalakas ka. Oo. Sir Ariel. Yan, Sir Ariel. Morning. At saka si Sister Apple. Sister Mercy from Anda. Ayan, sino pa? Sister Rolin Sanet. Sister Rachel from US. Sister Vicky. Wala pa sila, Sister Rebecca. Ayan, okay, sige. Tuloy-tuloy tayo. Alam nyo, napakaganda yung pinag-uusapan natin sa next week. Ang pag-uusapan natin ay kasi sa Sunday pa yung Mother's Day natin. Sa Sunday pa. Alam naman natin, buong buwan naman ng May, celebration yan ng Mother's Day. Kaya, ayan, Sister Marcela, good morning. Sister Virgie Arong, yan. Morning din. Ayan, so next week yung natin, celebration ng ating Mother's Sunday. Kaya, ay mga fathers, maganda kayo ng mga regalo nyo sa mga pinakamamahal nyo. Brother Ronnie, ano bang inisip mo na secret ba? Pwede bang ibulong mo mamaya para makakuha naman ako ng idea, tatanungin ko mamaya ito, pati si Fred Bunny. Baka makakuha lang ako ng idea. Wala pa akong idea ngayon eh. Pero meron akong regalo kay Sister Jubilita. Yung baril ko doon na Kasi pagbabarilin niya yung mga pinagsisimba sa bahay nila eh. Ayun lang sabi ni Brad Jerry, barilin niya sarili niya, sabi niya. Ayan. Sino yung isa? Naka-Google Meet? Sila Sir Bal pala yun. Ay, sila sa Brother Bal. Oo. Brother Bal pala yan. Good morning sa inyo dyan, Brother Bal. Sige, si Dumark. Ayan. Dumark. Sige. Okay, good morning po. Yan. Sa mga sandaling minuto lang po tayo. Medyo mahaba yung ating pag-usapan ngayon. Ayan. Sige po, dito tayo sa Book of Proverbs. Ang pinag-usapan po natin ay commit to win souls and disciple. Ayan. So, gusto ko lang basahin dito in the Book of Proverbs, chapter 11, verse 30. Ayan. Sabi ng Bible, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ayan. So, ang ating aaralin dito, yung word na and he that winneth souls is wise.
Pero yung napakaganda dyan, yung sa taas, maganda rin pong ibig sabihin yan. The fruit of the righteous is a tree of life. Kaya yung righteous po dito ay yung mga ginagamit ng Diyos, syempre. Tayo na mga ginagamit sa gawain ng Panginoon at mga tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya kung tayo bilang isang anak ng Diyos, dapat meron tayong bunga. Nagbubunga tayo. So, anong klaseng bunga? Fruit of the righteous is the tree of life. No, yung tree of life, so napakaganda po yung word ng binanggit dito na is a tree of life. Halimbawa, yung puno na magandang halimbawa na maganda yung buhay, maganda yung merong magandang pundasyon, meron tayong maayos na kalalagyan. So, kung tayo ay nasa maayos na kalalagyan, ay nasa tamang tayo, meron tamang katuruan mula sa salita ng Diyos at dito sa ating laging naririnig araw-araw na morning devotion. Kaya dito, sabi ng Bible, and he that winneth souls is wise. So, dahil ang pinag-usapan natin ay soul winning, ay makita natin na dapat tayo ay bilang isang anak ng Diyos ay dapat meron tayong ginagawa sa Panginoon. No? Ay unang-una na pinakagawain natin sa simbahan ay walang iba to win souls. Soul winning. Kasi nga, paano nga dadami ang isang simbahan kung wala tayong nababagian? Wala tayong na-i-invite sa simbahan, wala tayong nag-disciple. So, kailangan talaga merong tinatawag na soul winning, no, sharing the gospel. So, ito ang napaganda sa atin na tayo ay, ang simbahan natin ay soul winning church. No? Marami akong napapanood na clip na mga nagpipreach ng soul winning, pero mga babae ang nagpipreach. Pero di ko alam kung anong klaseng soul winning meron sila. Pero ang alam ko sa atin ay talagang biblically talaga tayo ay bilang isang anak ng Diyos ay talagang responsibilidad natin na gawin ito bilang isang anak ng Diyos. At gusto ko lang i-share dito ngayong umaga, yung wise na tinatawag dito ay yan po yung wisdom na mula sa Panginoon. Meron kang wisdom na mula sa Diyos. Naalala ko nga yung wisdom na tinakil natin nung nakaraan is wisdom is the knowledge and uses of what is the best. No? So, kailan natin magagamit yung ating talino? Gamitin natin ito uses of what is the best. Gamitin natin ito sa pinaka-the best na ang nalulugod ay ang Diyos. No? Tandaan po natin yan. Pag tayo nag-win ng souls, ay ang walang ibang nag-glorify kundi ang Diyos. No? Hindi tao. Sabi nung Sunday nga, hindi tayo nagtatrabaho, nag-soul winning para ma-please ang tao. Kundi ang Diyos ang maitataas natin. Tandaan natin yan. Kasi mahirap talaga na inaangkin natin yung nawiwin natin eh. Nadi-disciple natin. Mahirap po yun. Mahirap ang kinin na hindi naman sa atin. No. Diba? Tayo naman ay instrumento lang tayo ng Panginoon para sila ay maabot ng Word of God, makapakinig at magawa nila yung ginagawa natin. Kasi bakit kailangan natin gawin? Kasi may mga kamag-anak din sila, mga pamilya na dapat din abutin ng salita ng Diyos. Hindi lang sila. Kaya nandyan yun talaga yung discipleship. Tuturuan sila. Pero sa panahon na ito, yung wise dito ay ginagamit na sa hindi na malulugod ang Diyos. Kasi meron ding wisdom of this world. Di ba? Merong wisdom of this world. Basahin ko lang dito po in 1 Corinthians chapter 3. Ayan, in verse 19. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He
instigate the wise in their own craftiness. So, naalala ko dito yung preaching ni Pastor na wisdom of this world is, ibig sabihin is the carnal policy of men. Their craft and artifices promoting temporal interest called also fleshly wisdom. So, anong tinutukoy ng wisdom of this world? Is ibig sabihin, ang pinopromote nito is mga temporal na bagay. No? Mga temporaryo. Mga hindi kaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin, fleshly ba? Makalaman. No? Hindi maka-Diyos. Pansarili natin. Kaya walang ibang pinopromote ang mundong ito, kundi temporal na bagay. No? At minsan doon tayo naaakit. At minsan doon tayo nakapokus sa temporal na bagay. Nakalimutan natin bilang isang anak ng Diyos na ang purpose natin ay to win souls, to win the lost. So winning natin, abutin natin ng salita ng Diyos yung mga hindi naabot. Pero nangyayari, mas wise ang mundo. No? Grabe ang wise ng mundo. Anak na ng Diyos, bumalik pa sa kamunduhan. Tingnan natin yan mga kapatid. Gano'n na ka-wicked. Kahit nga sa loob ng simbahan, tayo ang number 1 na target ng Diablo. Tayo ang unahin ng Diablo. Kasi nga, pag tayo ay masira na yung pinaka-pundasyon niya, wala na lahat yan. Matalino ang Diablo. Kaya, yung talino natin, gamitin natin, sabi ko kanina, gamitin natin sa maayos na kapamamaraanan. No, gamitin natin yung wisdom. No, sa pinaka-the best. Ano? Pinaka-the best. Gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, and he that winneth souls is wise. Diba? Kailan ka magiging matalino? Kung ikaw ay nag-share ng gospel. Diba? Bakit? Anong sinishare natin? Word of God. Diba? Salita ng Diyos. Buhay ang pinag-uusapan dito. Pagsulwini ang ginagawa natin mga kapatid is the life of one person. No? The soul of man na hindi mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Kaya ang soul winning hindi madali. Sabi natin ba ito, soul winning is not easy. No? Kahit isang kaluluwang masiran mo, pambira. Ang dami pang mga kung ano-anong strategy ng Diablo para ma-distract, mawin mo lang yung isang kaluluwa. Di ba? Pero tayo, kung anak na tayo ng Diyos mga kapatid, buhay na natin ito. No, huwag natin kalimutan na ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay walang iba kundi twin souls. Kasi saan pupunta ang kaluluwa nila? Sa impyerno. Kaya, alam niyo lang po, ang simbahan natin ay concerned tayo sa mga kaluluwa ng ibang tao. Ayaw natin sila mapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya huwag natin kalimutan mga kapatid na bilang isang anak ng Diyos ay huwag natin kalimutan yung utos ng Diyos not to share the gospel. Yan ang pangunahin. Kasi bago nga umakyat ng Panginoon sa langit, yan ang habilin niya sa simbahan. No? I-share natin ang gospel. Pero ngayon, sino kaya ang nagbabahagi ng Word of God? Sino yung nag-disciple? Or else, tayo ang nadi-disciple ng mundo. Yun eh. Or else, kung tayo ang nadi-disciple ng mundo. Kaya, mga kapatid, huwag tayong magpa-disciple sa mundong ito. No, sabi ko nga, anong pinopromote ng mundo? Temporal na bagay. No? Diyan ka ilalagay, dito ka mag-focus ka sa ganito. Oh, mag-ipon ka ng maraming pera, mag-ipon ka na para sa in the future ng mga anak mo. Pero nakalimutan mo na yung wala ka ng time sa ministry. Wala ka ng time na pumunta sa simbahan. 'Di ba? Bakit? Wala nahata ka na ng Diablo doon sa kanyang binigay niya sa'yo, pinakita niya sa'yo na ito, mas masaya dito. 'Di ba? Ministry, wala. Lagi kang dyan. Lagi kang sinasabihan dyan. Sino-sino. 'Di ba? So, nakakalungkot mga kapatid na ang mundo na ang nagdi-disciple sa atin. Hindi na ang nagdi-disciple sa atin, hindi na ang salita ng Diyos. Kaya, tandaan natin,
kung anak po tayo ng Diyos, mga kapatid, huwag natin kalimutan yung responsibility natin, no? To share the gospel. Kasi una-una nga, kung nag-share na tayo sa iba, pero ang pamilya natin hindi pa natin na-win, useless din. So, mas the best na unahin natin yung pamilya natin. Iwi natin sila, dali natin sila sa pinakamataas na uri na paglilingkod. So, yan po yun na isang paalala po sa ating umaga na ito. So, thank you. Amen. Totoo yan. Napakaganda yan. Sabi ni Brother Dumark. Ang ating pinag-uusapan ay lagi niyong naririnig ito patungkol sa tinatawag na soul winning. Soul winning. Pero ang problema natin, naririnig natin pero hindi natin nagagawa. That's the problem, di ba? Sino kaya sa atin dito na nakikinig mula dito sa dito mismo sa actual hanggang dyan, sa mga nasa Google, nasa Facebook, ay sino kaya talaga sa atin dito yung araw-araw talaga, yung puso nyo na, buhay nyo na talaga, yung nag-share tungkol kay Kristo. Ayan, so tuloy lang natin. So again, ang pinag-uusapan natin is a commitment to win souls and discipling others. Yan ang pinag-uusapan natin. Now, let's go to John chapter number 1. Ito maganda to eh. Nakaraan, pinag-usapan natin nung na-win ng Panginoong Jesus yung family ni Zacchaeus. Diba? Pamilya niya yon. Kaya ang pinakamagandang ma-win muna natin yung miyembro ng ating pamilya. Unahin natin dyan. Sino yung nakatagilid ng parang si Philip yata, yun Philip. Tagilid yung mo. Yung, yan. Kasi maaga pa lang nakainom ka na yata eh. Kaya talaga Philip eh. Sobrang aga naman yan. Nakatagilid ka na eh. Yan. Okay na yan. Okay, nahimasmasan ka na eh. Sige, dito tayo sa John chapter 1. John chapter 1. Matthew, Mark, Luke, John. Yan, lang yan. Hindi kong i-share mo yung Bible mo dyan sa Okay, dito sabi dito sa simulan ko lang sa verse number 5. Sabi dito, and again, the next day after John stood, and two of his disciples, John the Baptist, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold, the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. So napansin nyo, nagpipreach si dito, si John the Baptist. Pakihina mo nga yan, Mark. Kasi dito eh. Nagpi-feedback yung dyan. Ha? Oo. Sa church. Kasi pag nagsasalita kami, maingay. Oo. Maliban lang ang tulog si Mark. So sabi ng Bible dito, then Jesus turned and saw them following, and said unto them, what seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? He saith unto them, come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day. For it was about the 10th hour. Verse 40. Ito, maganda to. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon, Peter's brother. So makikita natin dito, sino yung una na nakakita sa Panginoong si Kristo? Andrew. Yan, si Andrew. But that time, siyempre, naririnig na nila si Kristo kasi ipinapangaral na yan ni John the Baptist. At nabaptize na rin sila. Pero, that's the first time Andrew met the Lord and have seen the Lord Jesus Christ.
First time nila yan na makita. Oo. Bagamat napipreach na, naririnig na nila sa preaching ni John the Baptist. Isang araw, nakita sila ng Panginoong Jesucristo. Ito si Andrew. Ayan. Na itong si Andrew, kapatid ni Peter. Yan. So, nung nakita ni Andrew, ang Panginoong Jesucristo, at pagkatapos niya nakita, ay siya ang nagsabi sa kanyang kapatid na si Peter. O, anong ginawa ni Andrew? Sabi niya, he first findeth his own brother. O, di ba napakaganda? Tingnan nyo, nung unang pinag-aralan natin, na-win mismo ng Panginoon yung family ni Zacchaeus. Pamilya niyon. Pamilya yon. Dito naman sa ating pag-aaralan ngayon sa sandaling ngayong umaga, sandali, ay si Andrew naman ay nung nakita niya nagtagpo sila ng Panginoon, pagkatapos nila nagkaroon sila ng burden na dalhin yung kanyang mismong kapatid, si Peter. Ayan. So makita nyo, ay ang magandang burden muna natin ay walang iba kundi yung pamilya natin. O, i-check nyo muna yung yung mga anak nyo, mga fathers na nandito. O, yung asawa nyo, yung mga kapatid nyo. O, di ba? Nakikinig ba kayo lahat? Bakit? Ang sabi ko sa inyo nakaraan, number 1, soul winning is the heartbeat of the Lord Jesus Christ. That's number 1. Soul winning and discipleship is the heartbeat of the Lord Jesus Christ. Tibok talaga ng Panginoon yan. Kaya dapat tayo mga anak ng Diyos, yan din dapat ang tibok ng ating puso. Nakikinig tayo? Pangalawa, okay? Kasi pinag-usapan na natin nakaraan yan. Number 2, soul winning is the main theme of our church activities. Okay? Soul winning is the main theme of our church activities. So ang pinaka-main na tema ng ating activities sa church ay walang iba kundi soul winning. At pag sinabi nating soul winning, hindi mo pwedeng ihiwalay yan sa tinatawag natin na Great Commission. Soul winning, discipling, baptizing, and discipling. Hindi mo pwedeng hiwalay yon. Okay? So pag pinag-usapan natin ang soul winning, it must always be connected to baptizing and discipleship. Pag na-win natin, dali natin sa church. Meron lang akong nakita sa Bible na win, pero hindi na nadala sa simbahan. Na-win ni Kristo, pero hindi na nadala sa simbahan at nabautismuhan. Sino yun? May maalala ba kayo na win ni Kristo na hindi na bautismuhan, hindi na nabautismuhan? Sino yun? Yung nakapako sa krus. O, nakapako na sa krus yun eh. Hindi. O, mabliban lang kung hindi na, wala ng panahon para ibautismuhan eh. Pero hindi yan disconnected sa soul winning. O, kung hindi ka naman nakapako sa cross, ay talagang ang kasunod lagi pag naligtas ka, dapat mabautismuhan ka. And then pagkatapos ng baptism, dapat i-disciple natin. So makita nyo, ang ganda nito ha. O, nung nakita ng Panginoon si Andrew, sino ang dinala ni Andrew? His own brother. Nakikinig? His own brother. O, tinan nyo dito. Ibaba naman natin. Tuloy-tuloy yan. Tinan natin dito sa verse 43. Sabi ng Bible diyan, and the day, yung sumunod na araw, following Jesus and go forth into Galilee and findeth Philip. Yan, nakita niya. Nasumpungan naman niya si Philip.
and saith unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Magkakakilala itong mga to eh. Oh. And then in verse number 45, ito, Philip findeth Nathanael. Oh, di ba? Oh, makita nyo, yung totoong nakasumpong kay Kristo, nagiging soul winner. Oh, dapat kung totoong tinanggap natin ang Panginoon, dapat soul winner tayo. Nakikita nyo dito? Oh. Maging yung sa chapter 4, makikita nyo dyan, sino naman yung chapter 4, verse number, yung the whole chapter yan? Alam nyo ba ang isa sa mga napakagandang kwento dyan sa chapter 4 dyan? Yung Samaritan woman. Di ba? Nawin ng Panginoon doon sa balon. Nag-iigib yung Samaritan woman. Nawin niya, pagkatapos niya mawin, alam mo kung anong ginawa ng babae? Umuwi siya at sinabi niya doon sa kanyang mga mahal na kababayan. At sabi ng Biblia, she told it to the city, to the whole city. At nadala niya yun. May nagpuntahan yun sa Panginoong Kristo. O, biro nyo yan? Kaya dapat ganun tayo. Ang soul winning, yan yung pinaka-sentro na tema ng ating church activities. O, halimbawa, yung mga violinists, yung mga choir members, yung mga ushers, o kahit anong activities natin sa simbahan, ang pinakamaganda na pangunahing tema natin ay walang iba kundi soul winning. At hindi lamang yan. Dapat yun ang tibok ng puso ng bawat members natin sa ating simbahan. Nakikinig. Mula tatay, mula sa mga adult hanggang sa mga bata. Oh, nakikinig tayo? Alam nyo kahapon, eto. Merong may biglang sumulpot sa atin. Ang dating nakikipag-fellowship sa atin na pastor. Biglang umalis. Hindi ko nasasabihin ang pangalan. Tapos, alam mo, sabi niya, Pastor, sorry yung ganito, ganyan. So, nagsosorry sa akin kasi ako wala naman akong problema sa kanya. Sabi ko sa kanya, Pastor, wala naman akong problema sa iyo. Wala na yun, sabi ko, na problema. Alam mo, sabi niya, ang gusto kong impluwensya ninyo, Pastor, sabi niya, soul winning. Diba? Soul winning. Kaya nakakalungkot kung kayo mismo na nasa sa ating simbahan, hindi kayo ma-impluwensya ng soul winning. Nakikinig tayo kayo mga nandito. Yan ang problema eh. Ito mga pastor na ito, na hindi naman mulat sa atin, gustong-gusto nila yung impluwensya ng soul winning. Pero ang nakakalungkot, kung kayo mga nagsisimba sa atin, kayo mga miyembro na matatagal na, hindi naman kayo nagsosoul winning. Bakit hindi kayo nagsosoul winning? Hindi kayo nai-impluwensyahan. Bakit hindi kayo nai-impluwensyahan? Kasi magkaiba kayo ng tibok ni Kristo. Sige nga, nakikinig kayo mga kapatid. Katulad ngayon, Sabado, dapat kayong mga tatay, sumasama din kayo sa soul winning. Follow-up visitation. Sino lamang yung nagsosoul winning ng mga tatay? Ilan-ilan na lang. Kami na lang mga full-time. Halos. Kayo, anong activities ninyo? What's the main theme of your life? Di ba? Dapat mga kapatid, ang main theme ng activities ng buhay natin, dapat soul winning. Discipleship, soul winning, discipleship. Pagpupunta kayo ng church, ng Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, sabi ko sa inyo, always bring somebody with you. Dalhin nyo yung nawin ninyo. Dalhin nyo yung
dinidisciple ninyo. Yan ang pinakamaganda. Bakit? That's the main theme of our church activities. Oh, that's the main theme of our church worship. Oh, di ba? Kasi natutuwa ang Panginoon pagka nagdadala tayo ng kaluluwa. Bakit natutuwa? Para mawin sila sa apoy ng impyerno, para mawin sila sa kalokohan ng sanlibutan ito, at makinig na maigi bago tayo magtapos, at natutuwa at masayang Panginoon pag maraming nag-worship sa Kanya. Kaysa nag-worship sa Diablo. O tanong, doon ba sa loob ng bahay nyo, alin kaya mas maraming nag-worship? Nag-worship kay Kristo o nag-worship sa sanlibutan? Sige nga, buo ba yung pamilya nyo na talagang nawin para sa Panginoon? Sabi ko sa inyo, kung hindi nyo pinapansin yung sinasabi ko, kung hindi nyo mabuo-buo ang pamilya ninyo dito ngayon, sang araw, hindi rin kayo buo sa langit. Maniwala kayo. Hindi nyo nga mabuo-buo sa simbahan. Oh, sang araw, sasabihin ko sa inyo, madali lang sabihin na tinanggap po si Kristo. Pwedeng i-memorize yan. Si Judas, memorize niya yan. Oh, di ba? Pwedeng sabihin mo na, baptist ako. Pwede mo sabihin na, tinanggap ko si Kristo. Oh, ligtas ako. Lahat yan, pwedeng sabihin yan. Pero, ang totoong tumanggap kay Kristo, sasabihin ko sa inyo, dapat may activities kayo. Ano yung activities ninyo? Winning souls. Di ba? Discipling others. Yan ang totoo. Yan yung product. Yan yung result ng totoong tumanggap kay Kristo. Pangalawa, ang totoong tumanggap kay Kristo ay kaparehas natin ang tibok ni Kristo. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, mga kapatid. You will never convince me na tinanggap mo si Kristo, magkaiba ang tibok ng puso nyo. Ewan ko lang. Oh. Ang totoong tumanggap, yung totoo, hindi po pwedeng totoo kang tumanggap, magkaiba kayo ng tibok ni Kristo. Oh, anong heartbeat ni Kristo? Win souls. Yeah. Ikaw, nakikinig tayo mga kapatid. Anong tibok ng puso ni Kristo? Ikaw, ako. Tao. O dapat ganun din tayo. Hindi material na bagay. Tama sinasabi ni Dumark kanina. Puro lang kayo material na bagay. Yan na yung tibok ng puso nyo. Material na bagay. Pero paano na yung kaluluwa? Oh. Di ba? Sabi ko sa inyo, Miyerkules nga, hindi kayo makapagsimba. Oh. Paano yan? Oh. Samantalang ang saya, napakasaya, ang Kristiyano na sumusunod sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Oh. Yung sinabi kanina ni Brad Edgar. Oh. Sumunod ka sa sinabi ng Panginoon, go ye and share the gospel. Mapapasaya mo si Kristo. Nakikinig tayo? Na ngayon, mga kapatid, simulan natin sa sarili natin. Magsimula kayo sa pamilya nyo. Totoong tinanggap mo si Kristo, dapat parehas ang heartbeat natin. Totoong tinanggap mo si Kristo, dapat ang main theme ng ating activities ng ating buhay, it must be soul winning. Amen? Oh, yan dapat ang main theme ng activities natin. Oh, nagtatrabaho kayo sa labas, pero dapat nag-win ka. Oh, di ba? Oh, may mga kasama kayo diyan na hindi pa naman ligtas. Share niyo muna. Oh, bago tayo magtrabaho, may share muna ako sa inyo. Oh, yan ang pinakamaganda niya. Eh kung hindi man tinanggap yung share mo, at least hindi ka guilty. Oh, di ba? Hindi, wala kang pananagutan sa Diyos, ibig sabihin. Oh, kaya lalong-lalo na yung miyembro ng pamilya nyo. Oh, nakikinig tayo mga kapatid. Oh, Sabado ngayon, pupunta ng area, magbibisit, magpapalo up, maganda. Kayo mga taga-village, sumama kayo sa grupo nyo. Oh, and then tomorrow, bring somebody with you. First-time visitors, second-timers, yung mga dinidisciple ninyo, dalhin nyo sa simbahan. Lalong-lalo na yung miyembro ng pamilya nyo. Yeah. O, tingnan mo si Andrew, sinong dinala niya? Kapatid niya. O, sinong kapatid niya? Si Peter.
Oh, amen. So I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Amen. Soul winning and discipleship. Napakaganda yan. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Oh. Akong ginamit ng Panginoon, instrumento ng Diyos para madala ko yung family ko. Oh, ngayon, nagkaroon ngayon ng gawain sa Cagayan. Oh, nagkataon na ginamit tayo ng Diyos. Oh, di ba? Kaya sa Panginoon ang praise, binabalik ko lagi sa Panginoon yun. Oh, pero masaya yun. O ngayon, ang dami nang naliligtas. O, last anniversary nila, ilan sila? Ilan sila? Nasa 194 sila. O, nung umaga. O, pero mo yung kaluluwa na yun. O, ilan yung bisita nila? 56 kung hindi ako nagkakamali. O, isipin nyo yan. Saan nagsimula? Nagsimula lang sa isang tao. O, di ba? Kaya dito rin. Kayo mga taga-village, kayo mag-impluwensya dito. Huwag kayong ma-impluwensyahan. Oh, amen, mga kapatid. Mga tatay, mga nanay, tumindig kayo para sa Panginoon. Ano? So, again, I hope may natutunan tayo. At, ayan, kasama natin si Cyril from Ilocos, si Maricel, ayan, si Rich, ayan, Mabutol. Brother Jonas from Taiwan, ayan, sila Cherry. Brother Bore, Erwin, kumusta ka na dyan? Pambira. Tumigil ka na dyan. Sa kasi sindi mo. Sindi ka pa ng sindi. Ayan, sino pa? Sister Virgie. Ayan, Sister Beth. Ayan, dyan sila. Ayan, nabati naman natin yung iba. Brother Gilbert, pasalubong namin. Pasalubong namin mga tatay dito. Pagbalik mo, Father's Day na. Father's Day. Okay, sige. Thank you sa ating lahat. At bukas ay punuin natin ang baysambahan. Amen. Magdala tayo ng bisita. At pwede bang i-video itong bahay palasyo ni Lakay Amado? O paano ba i-video mga itong tiles niya? Parang nasa langit ako. Maganda itong tiles niya. Mayroon itong mga pintuan niya. Maganda pa sa pintuan ng ano ko eh. Hindi, video lang. Ayan. Ito yung bahay ni Brad Amado. Ganda ng tiles niya. Sabagay, anong itugot di langit. Huwag mong kontrahin, Brad Basilio. Kinokontra mo eh. Ayan mo, ayan o. Ganda ng tiles niya. Ambira. Talagang hindi niya may tugot to, Brad Basilio. Tama ka naman. Tama naman. Ayan, tama. Ayan, ganda itong mga kwarto niya. Pambira. Asan ang kwarto mo, Brad Amado? Ito? Ay, pambira. Baka makagawa pa ng 10 si Brad Amado. Ayan talaga, Ayan, ganda-ganda itong bahay niya. Baka magpagawa ng misa din dito. Ayan, pambira. Alright, so alam mo ako, natutuwa ako kasi pinagpapala kayo ng Diyos eh. Pero pakiusap ko lang, huwag yung aalisin yung pundasyon ng pagpapala. Diba yung ugat ng pagpapala? Ano yung ugat ng pagpapala? Soul winning. Pinagpapala kayo ng Diyos, materially, iba rin yung pagpapala ng Diyos na tayo magamit ng pagdadala ng kaluluwa. Amen. Biro nyo, may bahay na si Brad Amado na ganito. Si Brad Buddy, si Brad Basilio nga eh. Ilang floors yung bahay mo eh. Parang papatayo ka yata ng Tower of Babel dyan eh. Ayan. Si Brad Jerry, silent lang ito eh. Silensyo lang ito. Hindi ko lang kung anong baka may sikreto to eh. Abangan ko na lang yung sikreto niya. Tutuwa naman ako. Pero pakiusap lang. Huwag niyong kakalimutan yung main job natin. Amen? Soul winning. Sa Sabado, ang magsasalita dito, 2.
Kasama ko si Brad Rolly at saka si Brad Dabadi. Sa susunod na Sabado naman, si Brad Jerry at saka si Brad David. Sa susunod na Sabado mo naman, si Milyonaryong Basilio at saka si Bilyonaryong Amado. Ayan, kaya naman ang kasama ko dito, ha. Magbihis kayo, ha. Yung barong na walang biyak sa likod, ha. Ha? Pwede ito. Dapat, tama. Soul winner din ito. Tuturuan natin. Ito yun, mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan yung kung saan tayo pinagpala ng Diyos. Ano? Ayan. Sige. Mag-pray tayo. Ilingin ko si Brad Buddy. Kararag ka man. Pakilakasan mo na lang para manin. Kararag tayo. Kamaming nangitan, nandiyaman kami ng Diyos. Salamat po Diyos. Unang sa soma po. May karga yung sa Panginoon. Lord, ako maapoy dahil turo ka na kami ng God ako. Lalo na ako piniti souls Diyos. Lord, may isa akong umawat responsibilidad mo ako. Akong job lupat dahil na kami ng babuan ako sa at tiga ko maapoy ng patipan ng mesa nanti basta natibber kami pundasyon ng Diyos laga ako santuan yaman kami ako ito pastor mo maging dadawolo magamot ako gamitin mo at tumagkar mo na yaman kami pinaadal mi Lord tangan mi nagmasulan didawat mi Well, all right. So thank you. God bless us all and I love you all. See you tomorrow. At magkita-kita tayo mamaya sa ating discipleship service. Ayan. Thank you. Sabi mo na. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.